Biruin mo, nag-caucus ang mga senador, wala si Marco Beta. 'Di ba? Dapat umattend ka diyan, Marco Beta, ipakita mo ang tapang ng peluka mo. Gawa naman ng closed-door meeting o caucus ang ilang senador kaninang umaga na 2 araw na lamang bago ang mismong impeachment trial. O 3, no? Tumagal ang pagpupulong ng halos 2 oras. 10 senador ang kabilang sa ginawang caucus, kabilang sina Senate President Win Gatchalian, Senate President Pro Tempore Tito Soto, maging ang iba pang miyembro ng mayorya na sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, JV Ejercito, Mick Zubiri at Cheese Escudero. Dumating din ang ilan sa minority senators, kabilang naman sina Senators Robin Padilla at Loren Legarda. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga senador kaugnay sa napag-usapan sa meeting. Nauna nang tiniyak ni Senator... Naku, baka napag-meetingan na dyan. Ano na natin, impeach na natin si Sara. Boba naman eh. or Senate President Win Gatchalian na handa na itong Senado para sa gagawing paglilitis. Jiggy. At sino na ba ang presiding officer mo? Si Escudero ba o si Gatchalian? Alam mo, Jiggy, yan yung hindi pa rin talagang fa-finalize hanggang sa ngayon, no? Hindi pa rin kinumpirma ng mga senador kung sino nga ba ang magiging presiding officer para sa mangyayaring impeachment trial. Kung babalikan kasi natin, Jiggy, tama ka na nabanggit, no? Umugong ang pangalan ni Senator Cheese Escudero na posibleng mamuno raw sa gagawin niyang paglilitis. Pero ayon din naman kay Senate President Win Gatchalian, handa raw siyang maging presiding officer dahil sa ilalim naman ng rules, lumalabas ng Senate President ang siyang umuupo bilang presiding officer. Jiggy. At mon, paano ang latag ng seguridad sa impeachment trial? Well, few days from now talagang doble o triple na ang ginagawang paghihigpit ngayon, no? Ayon sa Philippine National Police, 6,000 pulis ang nakatakdang i-deploy naman sa labas lamang ng Senado para magbantay. Inaasahan kasi na daragsa ang mga grupong sumusuporta at yung mga tumutuligsa rin para nga sa vice-presidente. Pahad ng tagapagsalita. Operating safety, clouded in intelligence monitoring and knowing to monitor any threats that might be. Jiggy, nauna nang ipinag-utos ni President Win Gatchalian na sa mga law enforcement agencies yung mahigpit nga na seguridad hindi lamang sa labas kundi pati na rin dito sa loob ng Senado. Actually kanina, mga bandang tanghali, may mga pulis din na nakita tayo na talagang nag-iikot at nag-iinspeksyon last minute dito sa loob ng Senate premises. May ilang Sana pumunta sa Lunes si Marco Tae para mahuli na yan. Diba? Ang ganda nun, ano? Unang araw ng impeachment trial ni Sara Duterte, hinuli si Marco Tae. pulis din daw na nakatakda kasing i-deploy hindi lang pa sa labas kundi pati na rin mismo dito sa loob ng Senado. Jiggy. Mon, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap si Senator Marcoleta kaugnay nung kasong plunder laban sa kanya? Sayang, Jiggy, hindi siya kasama at hindi siya dumalo sa ginawang caucus o closed-door meeting ng mga senador. Pero nagtanong tayo sa ilang mga senador na napagbigyan ng media para magbigay ng kanilang pahayag, specifically si Senator Erwin Tulfo. Natanong natin kung anong reaksyon niya tungkol nga dito sa pagkasampa ng kaso kay Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Pero ayon sa kanya, puro impeachment trial matters lamang daw ang napag-usapan sa ginawa nilang pulong. Pakinggan natin ang maikling pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Kamusta po ba si Senator Marcoleta po? Usapan ng board of the Senate was that process just impeachment. Ang pinag-usapan na namin sa about impeachment. Binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it. Sa ngayon, Jiggy, wala pa tayong kumpirmasyon at informasyon, no, specifically, kung bibigyan din ba ng protective custody ng Senado si Marcoleta. Ay, hindi pwede yun. Bibigyan ng protective custody. Tiyan niya, VIP. Hindi pwede yun. Kapag mahirap, walang protective custody ah.
Tapos kapag mayaman, kapag makapangyarihan, kapag senador, may protective custody. Nek-nek nyo. Pas na maglabas na ng arrest warrant Kapag yan binigyan ng protective custody, dapat kalad ka rin yan palabas ng Senado. laban sa kanya. Pero kung babalikan natin, Jiggy, mismong si Marcoleta na ang nagsabi nang magsalita siya sa rally ng Iglesia ni Cristo na handa raw siya magpakulong kung kinakailangan. Jiggy, Oo. Handa naman magpakulong yan eh. Bakit bibigyan ng protective custody? Wag. Saka tingin ko si Win Gatchalian, hindi yan magbibigay ng protective custody. Kasi nga, kriminal yan eh. Plunderer yan. Napakalaki po ng kaso niya, no bail. Tandaan po ninyo, no bail yung kaso niyang plunder. At, eto pa matindi. Dahil sa pagtanggap niya ng napakalaking pera na yan, naging senador siya. Nagagamit niya ngayon yung kanyang pwesto para makapanlamang. Jiggy. At kung sakali pa aresto si Senator Marcoleta, anong implikasyon nito sa botohan sa impeachment? Mon. Nako, Jiggy, yan ang maganda pag-usapan din talaga sa ngayon dahil base sa saligang batas, 2/3 ng lahat ng senador ang kinakailangan para makonvict si VP Sara. Ibig sabihin, mula sa 24 na bilang ng mga senador, 16 ang kailangan na boto. Pero ngayong nakakulong si Senator Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa dahil sa arrest warrant ng Interior National Criminal Court, may mga nagsasabing hindi na magiging 24 ang bilang ng mga senator judges. Idagdag pa dyan, sakaling ang arestuhin na rin si Senator Marcoleta. Kung bibilangin natin, Jiggy, 24 minus 3 magiging 21 na lamang. At ang 2/3 niyan ay lumalabas na 14 senators. Pero Jiggy, ayon mismo sa yung defense panel ni former Chief Justice Renato Corona, pwedeng ang mga senator judges na raw ang magkasundo kung babaguhin yung tinatawag nga na threshold o naturang bilang. Kung Baguhin na yung threshold. Hindi naman na makakaboto si Bato, si Jinggoy at si Marco Tae kapag nakulong. Baguhin na yung threshold. Tama na, tanggalin na yung tatlong yan. 21 na lang dapat. Diba? Tapos 14 ang dapat kailangan para mawala sa pwesto si Sara. Sabi ni Wenny Barosha, ito ang ganda ng comment niya, ganda. Alam niyo po, kapag maganda comment, ine-entertain natin yan. Alam niyo, Wenny Barosha, salamat sa napakaganda mong comment ha. Sabi ni Wenny Barosha, bakit si BBM mas malaki tinanggap noong eleksyon? Actually, 642 million ba? Kung di ako nagkakamali basta nasa 600 million yung tinanggap ni PBBM nung kumandidato siyang presidente nung 2022. Ang laki! No? Ang laki, no? 'Di ba? Pero alam mo ba kung ano kaibahan niyan? Si PBBM, siya po ay private citizen nung kumandidato siyang presidente. At wala po siyang hinahawakang opisina ng gobyerno. Hindi katulad ni Marcoleta, na nung tumanggap po ng pera, oo nga, hindi nga siya senador, kongresista naman siya. At bawal yan sa plunder law. Bawal tumanggap ng pera ang isang nakaupong opisyal ng gobyerno sa kahit sino na tao. Kaya private yan, yan ay galing sa kaban ng bayan, kaya yan ay galing sa, yung donasyon na yan ay galing sa malinis na negosyo. Basta tumanggap ka, plunder ang tatanggapin mong kaso, basta more than 50 million. At dyan po napasama ang bunganga ng pasmadong bunganga ni Marcoleta. Dada kasi ng dada. may magko-question naman daw sa desisyon ng Senate Impeachment Court kung iakyat sa Supreme Court ang usapin. Narito ang kanyang pakayag. So, let's say, nagbotohan sila. Ngayon, pwede mo ba iakyat sa Supreme Court yon? Under Article 8, Section 1, ano yun? If there was grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction. Kaya lang, doon sa pangalawang senaryo, pag tinuluyan yun ng Senado na, sige, ganito na lang ang botohan dito, tapos na, may outcome na. Ang mangyayari dyan, whatever the outcome is, yung hindi nanalo, yung talo, siya ngayon magkakabot sa court.
Jiggy, bubuksan din daw sa publiko itong mismong impeachment trial ni VP Sara na saan na isang upuan ang nakalaan para sa public na kailangan nilang mag-apply through the Visitor Management System o VMS. Online ito sa Senate website or page, no? Doon makikita para makapanood ang nais maka-witness nitong magiging paglilitis ng impeachment trial para kay VP Sara. Yan muna. Ang sarap manood niyan, yung sa impeachment na yan, nako. Kung ako lang tingin ko rin kasi nagbalak ako na na pumunta sana diyan. Kaya lang sigurado ko na marami ng tao diyan na mauuna. Kailangan mong magpapirma pala diyan, yung parang magpapalista ka bago ka makapanood. Kaya sabi ko, wag na lang. Nonod na lang ako sa TV. O kaya ilalive ko na lang. Kaya po ito po kasing ating impeachment trial na ito, talaga pong political to itong impeachment trial. Pre-impeachment trial. Tapos pinupolitika pa po ng mga kaanib ni Sara Duterte, mga kakampi niya, mga kaalyado niya. Ngayon, kung wala namang kasalanan, bakit ba nga natatakot si Sara Duterte? Bakit ba katakot-takot ang kanilang mga pag-attempt na pigilan ng impeachment? 3 araw na lang po bago ang impeachment trial ni Sara Duterte at habang papalapit po ang araw ng paglilitis, isang tanong po ang mas lalong lumalakas mula sa sambayanang Pilipino. Kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong harapin ang buong proseso? Diba? Sabi pa niya, gusto daw niya ng bloodbath. Bloodbath pa siyang nalalaman. Nasaan na yung bloodbath? Bakit takot na takot? Bakit pinipigilan ng impeachment? Diba? Malinaw po ang isang bagay dito. Ang impeachment na ito ay hindi po tungkol sa politika lamang. Hindi po ito tungkol sa apelyido. At hindi ito tungkol sa bangayan po ng mga kampo. Kay DDS, kay Pro-BBM, kay Dilawan, Pinklawan. Ito po ay tungkol sa katotohanan. At higit po sa lahat, ito ay tungkol po sa pera ng bayan. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod po ang mga pagdinig, investigasyon at pagsusuri kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd noong panahon ni Sara Duterte. May mga dokumento pong sinuri, may mga opisyal po na pinatawag, may mga tanong na paulit-ulit po na binato. At hanggang ngayon, marami pa rin pong Pilipino ang naghihintay ng malinaw at kumpletong sagot. Kaya hindi po nakapagtataka na ayon sa survey, malaking mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ituloy ang impeachment trial. Hindi dahil gusto nilang may maparusahan agad o mayroong mapagchismisan. Kundi dahil gusto nilang marinig ang katotohanan. Sino ba si Mary Grace Piatos? Sino ba si Kokoy Villamin? Sino ba si Owishi McDonald? Gusto nilang makita ang mga ebidensya kaya sana mabuksan ang BIR box. Gusto nilang malaman kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Sa isa pong demokrasya, hindi sapat ang pagsasabing maniwala kay sa akin. Kailangan ng dokumento, ng paliwanag at ng transparency. At kapag ikaw ay isang mataas na opisyal ng gobyerno, mas mataas ang antas ng pananagutan na inaasahan sa iyo. Di ba gusto ng mga nagrarally sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, transparency and accountability. Eto na yun. Ito na po yun. Binibigyan po ng transparency at accountability ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng gobyerno ng Pilipinas ang mga Pilipino. Dito rin po nagmumula ang pagkadismaya ng maraming mamamayan. Sa halip na direktang sagutin ang lahat ng tanong, mas naging sentro ng usapan ang mga legal na argumento, mga teknikalidad at mga palusot kung bakit hindi dapat umusad ang proseso.
Pero mga tropa pips ko ang tanong ng publiko ay nananatiling simple po. Kung may sagot ka, bakit hindi mo ilatag? Kung may ebidensya ka, bakit hindi mo ipakita? Kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo harapin ang paglilitis at linisin ang iyong pangalan? Puro tago ng tago sa pundya ng mga DDS Diba? At habang papalapit po ang July 6, mas lalo nating makikita ang kahalagan po ng ating mga institusyon. Hindi po social media ang huhusga dyan, hindi vloggers, hindi trolls, hindi mga bayarang influencer, ang hahatol ay ang proseso, ang ebidensya, at ang mga institusyong tinayo ng ating konstitusyon. Kaya dapat nating suportahan ang isang patas, bukas, at transparent na paglilitis. Dahil ang tunay na kalaban dito ay hindi po isang tao. Ang tunay na kalaban dito ay korupsyon. Ang tunay na kalaban ay kawalan po ng pananagutan at ang tunay na kalaban ay ang pagtatangkang itago ang katotohanan mula po sa sambayanang Pilipino. July 6 po. Sana humarap si Sara Duterte. Harapan din po sana niya mga alegasyon. Harapan din po ang mga dokumento. Yan po ang sana makita natin. Excuse me po. Sumalangit nawa. Mike Enriquez. Haharap din po ang mga tanong na matagal nang gustong masagot po ng publiko. At para sa maraming Pilipino po, panahon na upang marinig ang buong katotohanan. Sara, litisin. Sara, paharapin. Hindi po para sa politika, kundi po para sa katotohanan. Yan po ang dapat na mangyari. 'Di ba? Yan po dapat. Hindi po yung magtatago siya sa pundya ng mga Iglesia ni Cristo, pundya ng mga DDS, pundya ni Mike Defensor, pundya ni nitong si Baligod, pundya ng 18 na kargadores, 'di ba? Ay nako. Sabi ni James Reyes, isabay ang investigasyon ng flood control scandal na mas malaki ang ninakaw sa kabanyaman ng bayan, trilyon ang dinambong. Kaya lang nga po, yun nga po ang problema. 'Di ba? Sa flood control project na binibintang, nilakihan nila. Yung mga DDS, 18 kargador, nilakihan po yung sinasabing dinambong sa bayan. Pero ang problema, hindi po nila ito nakwenta kung gaano to karami at kung gaano to kabigat at kung gaano po karaming maleta ang kanilang dapat na i-deliver sa halagang 805 billion pesos. At yan nga po ay ginawa lamang po nilang malaki. Nilakihan lang. Sabi nila, lakihan na natin to kasi para magmukhang maliit lang yung ninakaw ni Sara. Nilakihan po yung sinasabing dineliver ng 18 kargador para magmukhang maliit lang ang ninakaw ni Sara. Kaya kita nyo, wala silang mapatunayan. Yung 18 kargadores hanggang ngayon ayaw pumirma sa affidavit. Hanggang ngayon po, wala pong mapatunayan kung talagang sila ba ay nag-deliver ng pera sa mga politiko at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi alam nyo, madaling magsabi, kahit nga sabihin pa nila, 3 trilyon ang binigay namin kay BBM. Kung wala naman pong katibayan, mababasura lang po yan. Ay, nako. Kwentado po na wala sa 22 to 25 and program appropriations. Trillions po. Okay nga, sige, kahit nga gazillion pa ang nawala. Ang kailangan dito, ebidensya. Ebidensya po ang tatayo sa korte, hindi bunganga ng mga tukmol na 18 kargadores. Ay, nako. Hindi pwedeng sabay po yan na imbestigahan. Hindi po pwedeng ipatawag yan lahat. Ang kailangan, maglatag muna ng ebidensya yung mga nagbibintang. Ang problema, wala eh. Diba? Wala eh. Wala pong maipakita. Kaya po, better luck next time.
Ibaon nyo na sa limot ang pagiging presidente ni Sara. Masisipa yan sa Office of the Vice President. Hindi po pwede. Kasi kung pwede yan, di dapat pinatawag na. Huwag po tayong bobo sa pagko-comment dito. Kasi po, lulutang po mga kabobohan nyo. Bye-bye! Salamat sa inyong lahat. At sa mga bobo, sa mga bobong DDS dyan, ngal-ngal na lang kayo. Oh, nagustuhan mo ang vlog ko na to? Aba, mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.